Si Laura Stern na ipinanganak sa labas ng Philadelphia ay nagmana ng abandonado at sirasirang bahay mula sa kanyang ina na naging dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. Naging katatawanan sa kanyang mga kapatid at tinawag pa siyang baliw. Napagdesisyonan niya na iparenovate ang minanang bahay at nakakita ng mga antik sa basement na magpapabago pala ng kanyang buhay. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lumaki si Laura sa isang bahay sa gitna ng kagubatan na tila ba sa isang larawan lamang makikita. Ang kanyang tatay na si Stephen Stern ay empleyado sa isang maliit na financial consultancy at namatay dahil sa inatake ito ng malalang sakit sa puso. Isang umaga ng Biyernes ay nabigla ang buong pamilya sa balitang namatay si Stephen at iniwan sa kanyang asawa na si Denise Stern ang pangangalaga sa kanilang 3 anak. Bukod kay Laura ay may 2 pa siyang anak, si Jack ang panganay at si Cynthia naman ang bunso. Nakatanggap ng insurance ang pamilya Stern mula sa pinagtrabahuhan ng kanilang tatay. Hindi kalakihan ang insurance ngunit sapat naman ito upang makapamuhay ng komportable ang naiwang pamilya. Nagtatrabaho naman si Denise Stern sa isang art gallery malapit sa kabayanan. Namuhay ang pamilya Stern sa bahay na itinayo ng mag-asawang Stephen at Denise nung sila ay engaged pa. Ang nasabing bahay ay napapaligiran ng kagubatan. Bawat magkakapatid ay may kanya-kanyang kwarto at may basement na nagsisilbing storage ng kanilang mga kagamitan. Ang bahay na tinitirhan ng mag-inang Stern ay may special attachment kay Denise. Madalas ay umuupo si Denise kasama si Laura sa living room upang pagkwentuhan kung paano nila itinayo ni Stephen ang bahay na yon bago pa sila ikasal. Napagkamalan pa nga silang nababaliw dahil sa naging desisyon. Ipinaalam din ni Denise sa batang Laura na gusto nila ni Stephen na magtayo ng sariling bahay na hindi humihingi ng tulong sa kanilang mga magulang. Sabi pa niya, hindi kalakihan ang kanilang savings ngunit nakahanap sila ng lupa malayo sa kabihasnan at doon sila nakahanap ng magandang oportunidad upang magtayo ng sariling bahay. Palaging sinasabi ni Denise kung gaano niya kamahal ang 3 anak. Pero hindi may kakaila na kakaibang pagtrato kay Laura. Marami kasi silang pagkakatulad gaya na lang sa pagresolba ng mga problema. Palagi pa siyang sinasamahan ni Laura kahit saan siya pumunta. Kahit pa nga hindi nababagay sa batang edad ni Laura ang lugar. Nagpapanggap naman si Cynthia na hindi niya napapansin ang special na trato ng kanilang ina kay Laura. Kung kaya naman, kasama si Jack ay madalas nilang pinagkakatuwaan at pinagkakaisahan si Laura. Lumipas ang panahon, napanatili pa rin ang ganda ng bahay. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, ang paghinto ng kabataan ng 3 magkakapatid. Sina Cynthia at Jack ay pawang teenagers na. Nagsimula na silang umattend ng mga parties at madalas pag-usapan ang papasukang university at ang paglisan sa lugar na yon. Tila ba hindi na interesado ang magkapatid sa simpleng pamumuhay sa bahay na yon. May sari-sarili na silang ambisyon at gustong bumuo ng sariling pangarap. Ilang gabi nang hindi nakakatulog si Denise. Madalas niyang naiisip na marami nang nagbago. Wala nang halaga ang mga itinaguyod nilang mag-asawa. Bagamat gusto niya pa rin ang bahay na yon ay narealize din niya na kapag wala ng kanilang mga anak ay may iwan siya mag-isa sa bahay na yon. Gusto ni Laura ang idea na mamuhay sa malaking syudad ngunit gusto pa rin niya ang buhay sa kagubatang yun. Sina Jack at Cynthia talaga ang dahilan kung bakit aalis sila sa bahay na itinaguyod ng kanilang mga magulang. Madalas silang makipagtalo at nagbanta pa na aalis silang magkapatid at iiwang mag-isa si Denise. Halos araw-araw pinagtatalunan ni Cynthia at Denise ang issue tungkol sa pag-alis sa lugar na yon. Palagi namang naroon si Laura upang ipagtanggol ang ina mula sa mga kapatid. Lalo lamang lumaki ang gulo sa pagitan nilang mag-iina. Sa huli ay bumigay din si Denise at pumayag na lumipat na sila sa Ciudad Grande.
Habang nag-iimpake ay nagdiriwang naman sina Cynthia at Jack. Finally ay makakaalis na sila sa lugar kung saan wala namang mai-o-offer para sa kanilang future. Mapapalapit na raw sila sa mga parties, shopping malls at mapapalapit sa ibang kabataan tulad nila. Bago umalis ay nagbigay ng huling sulyap si Denise sa kanilang bahay. Nakaramdam ng awa si Laura sa ina nang makita niya itong naluluha kaya mahigpit niya itong niyakap. Nakalipat sila sa malaking syudad kung saan hahanapin nila ang panibagong pagsubok sa buhay. Dahil may experience si Denise sa art gallery ay nakahanap siya ng trabaho sa museum sa city capital na may magandang sahod. Gamit ang natitirang insurance na naiwan ng kanyang asawa ay bumili siya ng fully furnished na apartment sa isang commercial space sa gitna ng syudad. Plano niya sanang magbukas ng maliit na art gallery. Ngunit na-postponed dahil nagsimula siyang pumayat at nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Idinala siya ni Laura sa specialistang doktor. Maraming test na ginawa sa kanya at na-diagnose siyang may liver cancer. Nang mga panahong iyon ay nasa college na si Jack. Nag-aalala siya para sa kanyang ina, ngunit minabuti niya mag-focus sa kanyang pag-aaral. Sabi niya, bata pa naman ang kanilang ina. Kaya nitong labanan ang matinding karamdaman. Si Cynthia naman ay natatakot din sa posibleng mangyari sa kanilang ina. Ngunit kagaya ng dati nagpanggap na naman siyang walang pakialam upang hindi siya maapektuhan. Tanging si Laura lang ang nagpapakatotoo. Hindi niya iniwan ang ina. Nanatili siya sa tabi nito habang ginagawa ang mga radiotherapy at chemotherapy sessions. Napagdesisyonan ni Laura, nisan tabi muna ang pag-aaral at samahan ang kanilang ina ngunit hindi pumayag si Denise. Ayaw niyang pabayaan ni Laura ang buhay nito para lamang alagaan siya. Laura, huwag mo na akong alalahanin. Hindi pa naman ako imbalido. Natutuwa akong malaman na nag-aalala ka para sa akin. Pero huwag mong baliwalain at tapusin mong yung pag-aaral. Wika ni Denise. Lumipas pang 2 taon bago ideklara ng doktor na magaling na si Denise at wala na ang cancer nito. Masayang nag-celebrate ang buong pamilya kahit sa kabila nun ay alam niyang maaaring bumalik pa rin ang cancer ng kanilang ina. Back to normal sila sa kanilang pamumuhay. Saka na lamang nila aalalahanin ang problema kapag dumating na. 20 years pa ang lumipas sa pakikipaglaban ni Denise sa sakit ngunit nagkaroon na naman siya ng tumor. Sa huling 3 taon ng kanilang ina ay lalong lumala ang sakit nito. Napilitan si Denise na huminto sa pagtatrabaho. Namuhay na lamang ito sa mga perang naipon mula sa trabaho. Sa mga panahong iyon ay 2 beses na naikasal si Jack. Teenagers ng mga anak nito. Si Cynthia naman ay nag-drop out sa 2 colleges na pinasukan at nag-online selling na lang. Si Laura naman ay kasal pa rin sa asawang si Jerry, ngunit wala pa rin silang anak. Nanatili pa rin siyang maalalahanin at mapagmahal na anak. Every other day ay binibisita niya ang kanyang ina sa bahay at sa ospital. Sa mga panahon ding yun ay hindi na komportable si Jerry sa madalas na pag-alis ni Laura. Hindi na siya naasikaso, tila ba iniwan na ng kanyang asawa ang pangangalaga ng kanilang bahay sa kanya. Dumating ang umaga na hindi na nagising si Denise. Kasama niya si Laura sa mga oras na yun. Yun ang pinakamalungkot na sandali sa buhay ni Laura. Binuro lang kanilang ina. Maayos naman ang naging burol dahil nagkaroon ng reunion ang 3 magkakapatid kasama ng mga apo at mga malalapit na kaibigan ni Denise. Ilang linggo ang lumipas. Matapos ilibing si Denise, muling nagsama-sama ang magkakapatid sa harap ng kanilang family lawyer upang basahin ang last will ni Denise. Ayon sa testamento, karapat-dapat lang daw na ipamana kay Jack ang fully furnished na apartment dahil si Jack naman ang nakatira sa lugar na yon para kay Denise. Pinamana naman kay Cynthia ang commercial room sa gitna ng syudad na pinaparantahan sa isang shopkeeper. Mas mapapadali na raw ang pagtitinda ni Cynthia dahil meron na itong physical store para sa kanyang negosyo. Nang si Laura na ang babasahan ng mana, ay naaalangan ang lawyer at saglit itong natahimik. Tinuloy ng lawyer ang pagbabasa. At kay Laura, iniiwan ni Denise ang lumang bahay kung saan lumaki ang magkakapatid. Halos hindi na maalala ni Jack at Cynthia ang bahay na kinalakhan. Nang ipakita ng lawyer ang litrato ng kasalukuyang estado ng bahay,
ay masasabing hindi na talaga ito pwedeng tirhan pa. Sobra ng pagkasira nito at tila ba ito'y tinubuan na isang masukal na gubat na tahimik ang lahat. Binasag ni Jerry ang katahimikan. Hindi magandang ibig sabihin ng katahimikang ito, tama ba? Natawa ang magkapatid sa pangyayari kay Laura. Hindi raw nila lubos maisip na maaari pang tirhan ang bahay na yun sa tagal ng panahon na lumipas. Biro ni Jerry kay Laura. Kung kailangan mo ng demolition machine ay ipapahiramin kita, pero alam ko namang matagal mo nang gustong tumira sa dulo ng mundo. Maging masaya ka sana sa pagbabalik mo doon. Matagal mo namang gustong mag-mop ng sahig at tumira sa liblib na lugar. Habol pa ni Cynthia. Naisip ni Laura na maaaring may pagkakamali sa testamento, ngunit pinanindigan ng lawyer na nakatayo pa ang bahay at lahat ng laman nito ay pinamana yun sa kanya. Disappointed si Laura nang marating nila ang lumang bahay gamit ang GPS. Mas malala pa palang itsura nito sa personal kaysa sa larawan. Bumaba na sasakyan si Jerry at pinagmasdan ang bahay. Napabuntong hininga siya. Kinakalawang na ang gate. Sibak-sibak na rin ang mga kahoy na parte ng bahay at maraming mantsa ang mga pader. Masukal ang hardin at halos tuhod na ni Jerry ang damo at halaman. Ang living room ay nilumot na at tila ba inaamag sa mga mantsang nakakapit sa mga dingding. Sira-sira na rin ang mga tiles ng bubong ng bahay. Kung disappointed si Laura, labis naman ang galit ni Jerry. Hindi ito mana, Laura. Isa itong malaking joke. Bulyaw ni Jerry. Natanong ni Laura ang sarili kung ano bang nagawa niyang mali at yun ang ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Kapansin-pansin naman ang basement. Bagamat na-preserve yun ay punong-puno naman ng mga basura. Kung ipademolish na lang kaya natin ang bahay, may mapapala kaya tayo sa lupa? Tanong ni Jerry. Hindi natin i-demolish ang bahay. Ipaparenovate natin to, sagot ni Laura. Gumising ka nga, Laura. Inubos na ng nanay mong lahat ng pera niya sa pagpapagamot. Ginawa kanyang katulong na mag-alaga sa kanya tapos ito lang ang ipapamana niya sa'yo? Mauubos ang pera natin kung ipaparenovate natin to. Kaya kung ako sa'yo, maigi pang pumunta ka na sa korte at ipareview mo ang testamento, sigaw pa ni Jerry. Hindi pinakinggan ni Laura ang suggestion ng kanyang asawa. Naging dahilan ito ng matindi nilang pagtatalo sa mga nagdaang linggo. Anumang pag-uusapan nilang mag-asawa ay palaging nauuwi sa mainit na pagtatalo dahil sa pamana kay Laura. Dumating na lang ang araw na bagamat magkasama sa bahay ay tila ba estranghero na sila sa isa't isa. Isang araw na pumasok ni Jerry sa trabaho ay hindi na ito umuwi. Tinawagan niya si Laura at sinabing hindi muna makakauwi. Kailangan niya lang ng oras para mag-isip. Ngunit hindi na umuwi pa si Jerry sa mga sumunod na linggo. Nagulat na lang si Laura nang padalhan siya ni Jerry ng divorce paper. Pakaramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Hindi pa ba sapat na iniwan na siya ng ina at naging katatawanan sa kanyang mga kapatid? Ngayon naman ay hiniwalayan na siya ng kanyang asawa. Gusto nang sumuko ni Laura. Nag-iisa na lang siya ngayon at hindi niya alam kung paano haharapin ang pagsubok. Naisip niyang abandonahin na lamang ang minanang bahay, ngunit nagtatalo ang kalooban niya kung dapat bang abandonahin ang bahay na kinalakhan niya na nagbigay ng magagandang alaala ng kanyang kabataan. Sa naisip ay nagkaroon siya ng motivation na ibenta na lang ang bahay at kotse niya at iparenovate ang lumang bahay sa kagubatan na minana niya. Muli na naman siyang pinagtawanan ng dalawang kapatid at sinabing nababaliw na. Wala silang kaalam-alam na malapit nang magbago ang buhay ni Laura. Sinimulan ng pinturahan ng harapan ng lumang bahay. Kumontrata siya na magre-renovate ng mga pader na may mga leaks. Pinalitan ng mga pintuan at bintana. Umupa din siya ng gardener na aayos sa masukal na hardin. Malapit nang maubos ang perang pinagbentahan ng kotse, pero kailangan niya pang bumili ng pintura at tiles sa bubong. Naisip niyang puntahan ng basement at baka may makita siyang gamit na pwedeng ibenta. Natagpuan niya ang mga lumang damit, mga pilak, tsalis at iba pang abubot at maging ang mga lumang bisikleta ni Jack. Idinala niya sa antique shop ang sa tingin niya ay pwede pang ibenta. Binusisi na antique shop owner ang mga items na dala ni Laura. Ngunit maliit lamang ang inoffer nitong bayad. Nakiusap si Laura na may sentimental value ang mga antiques kaya nararapat lang nabigyan siya ng reasonable price.
May sentimental value nga sa'yo ang mga gamit ng pamilya mo. Pero walang value yan sa mga customers namin sa shop na ito. Wika ng antique owner shop. Napagkasunduan na lamang nila na ibenta ang mga pilak. Pakiramdam ni Laura ay dinaya siya sa antique shop. Kung kaya naghahanap pa siya sa bayan, umaasa na may bibili sa mga antique na dala niya. Habang nagkakape ay napag-alaman niya na may antique shop sa kasunod na bayan. 45 minutes ang layo mula sa kinaroroonan niya. Ang may-ari ng shop ay isang gentleman na foreigner na nagngangalang Giovanni Marino. Matanda na si Giovanni at mahina na. Patunay na mabagal na itong maglakad. Hindi na nito masyadong naaalagaan ang antique shop. Hindi man lang pinasadahan ng tingin ni Giovanni ang dala ni Laura. Sabi niya hindi niya matutulungan si Laura at matatanggap ang mga items na dala nito. Dahil sa hirap na sitwasyon ng kanyang shop, uminom muna ng gamot si Giovanni. Ito ng buhay ko, nakangiti niyang sabi kay Laura. Bagamat mahirap ay hindi naman kasing sarap na mga pinagdaanan ko sa nakaraang panahon. Nagustuhan ni Laura ang personality ni Giovanni. Maaari mo bang tingnan ang mga dala kong antiques? Pakiramdam ko kasi dinaya ako sa huling antique shop na pinanggalingan ko. Habang pinagmamasdan ni Laura ang loob ng shop na walang masyadong laman, ay napansin niya na tila isang dayuhan si Giovanni. Tinanong niya kung saan ito nanggaling. Ipinanganak ako sa Italy. Isinama ko ng mga magulang ko dito nung 5 taong gulang pa lang ako dahil tumakas sila sa giyera nun. Tatay kong nagtayo ng antique shop na to. Noon malakas pa tong shop ngunit malapit na itong marimata ng bangko dahil nakasanla ang aking bahay. Naaawa si Laura kay Giovanni. Kung may kakayahan lang siyang tulungan ng matanda ay tutulungan niya to. Kamangha-mangha, bulalas ni Giovanni habang sinusuri ang hawak na painting na dala ni Laura. Nanginginig si Giovanni at hindi makapaniwala. Nagsasalita na siya ng kanyang lengguwahe na hindi maintindihan ni Laura. Ang painting ay lumat nangingitim na sa tagal ng panahon. Naka-portray sa painting si Jesus Christ na pasa ng crucifix habang naglalakad at inaalipusta ng mga tao. Manghang-mangha hingal na hingal si Giovanni. Binusisi nitong signature sa painting. Interesado ka bang bilhin nito? Tanong ni Laura. Uminom ng isang basong tubig si Giovanni. Hindi ako sigurado pero magbabagong lahat dahil sa painting na ito. Anong ibig mong sabihin? Anong magbabago? Litong-lito si Laura sa sinasabi ni Giovanni. Nang araw na yon ay nagkasundo sila na habang hindi pa mapagdesisyonan ay mananatili muna sa pangangalaga ni Giovanni ang painting. Kinabukasan ay tumawag si Giovanni ng isang appraiser. Kinakabahan at kagat-kagat ni Giovanni ang kuko habang sinusuri ng appraiser ang painting ni Laura. Matapos ang 6 na oras na pagsusuri, lumabas na rin ang report na tunay nga ang painting na likha ni Tiene di Pepe. Kaagad na tinawagan ni Giovanni si Laura at pinapunta ito sa shop. Kinakabahan si Laura. Labi siyang nag-aalala kung bibilhin ba ni Giovanni ang painting. Kailangan pa naman niya ng pera. Kung sakaling hindi bibilhin ni Giovanni, patuloy pa rin siyang maghahanap ng shop na tatanggap sa mga antiques niya. Hinawakan ni Giovanni ang mga kamay ni Laura nang dumating siya sa shop. Sinabi ni Giovanni ng painting ng mama ni Laura ay isang imahe ng Italian primitivism. Sinasabi ni Giovanni ang mga yon na tila ba'y alam na ni Laura ang mga lahat ngunit hindi talaga naintindihan ni Laura ang sinasabi ni Giovanni. Ibig bang sabihin ay babayaran mo ko ng daang-daang dolyares? Reaksyon ni Laura sa sinasabi ni Giovanni. Gustong mainis ni Giovanni sa kaignorantihan ni Laura. Ngunit nananatili siyang kalmado at ipinapaliwanag na ang painting na matagal na nakatago sa basement ay isang rare painting. Ipina-auction nila ang painting. Napabalita pa ito sa telebisyon na nahanap ng painting ay hindi pangkaraniwan. Ang nanalo sa auction ay isang Russian art collector at nagbayad lang naman ng $6 million. Mula sa pangangailangan ng pera, pambili ng mga pintura, tiles para sa bubong ay isa ng milyonaryo si Laura. Naiiyak si Laura at hindi makapaniwala. Kung tutuusin ay kaya na niyang bumili ng sariling mansyon. Napatingin siya sa langit at nagpasalamat sa kanyang ina. Dahil sa biglaang pagyaman ni Laura ay hinanap siya ng mga kapatid. Sinumbatan siya ni Jack at Cynthia na dapat daw ay hatiin niya ang $6 milyong sa kanilang tatlo.
Inahagis niya ang testamento sa pagmumukha ng dalawang kapatid kung saan malinaw na nakasaad doon na ang lumang bahay kasama ng mga gamit sa loob na yon ay ipinamana kay Laura. Kung dati-rati tinatawanan at tinahamak siya ng magkapatid ay hindi na nila ito magawa ngayon. Naisip na rin naman yun ni Laura. Sinabi niya sa mga kapatid na kahit na tinatawag niyo ko ng baliw ay lumaki naman tayo na may magagandang alaala at mahal ko kayo. Kaya naman bibigyan ko kayo ng tig-1,000,000 dolyar. Sana lang pangalagaan yung halagang yan. Narealize ng dalawang kapatid ang pagkakamali. Ang pangahamak nila kay Laura. Humingi sila ng tawad at niyakap ang isa't isa. Bumalik si Laura sa antique shop ni Giovanni. Masayang-masaya si Giovanni para sa kanya. Nagpasalamat si Laura sa katapatan ng matanda. Pwedeng itago at angkinin ni Giovanni ang painting at ibenta ito sa malaking halagang hindi niya nalalaman. Naisip niya na tulungan ng matanda dahil mag-isa na lang ito't alam niya ang pakiramdam ng maulilat mag-isa na lang sa buhay. Ibinigay niya kay Giovanni ang dala niyang briefcase bilang reward. Gulat na gulat si Giovanni nang buksan niyang briefcase na may lamang libo-libong dolyar. Masayang-masaya siya dahil mababayaran na niya ang kanyang pagkakautang at makakapamuhay na siya ng komportable. Hindi na napigilan pa ni Giovanni ang mapaiyak. Niyakap nila ang isa't isa at naging matalik silang magkaibigan. Ipinarenovate ni Laura ang bahay. Nag-hire siya ng malaking architectural firm. Pinalaki at pinaganda ang buong bahay. Ang karamihan naman sa mga furnitures ay binili sa antique shop ni Giovanni. Sa ngayon ay namumuhay si Laura sa bahay na yon. Naging sikat ang bahay at binansagang legendary house. Sinasabi nila na ang lumang bahay ay pinamamahayan pala ng isang work of art na nagkakahalaga ng 1,000,000 dolyar sa loob ng 20 years na walang nakakaalam. Walang lumipas na araw na hindi pinapasalamatan ni Laura ang kanyang ina.